Mahirap sundin si General Luis. Napakarami nakakalat na tauhan na nakapalibot. Saan man to pumunta? Kanina nagpanggap siya na agent ng mga kabaong na monthly ang bayarin. Ngunit imbes i-entertain siya, tila na inis pa ang mga to sa kanya. Dahil parang sinasabi niya raw na maganda ng mga to sa nalalapit na kamatayan. Lihim siyang natuwa. Napaka-ignorante nga naman talaga ng mga bubwit ni General. Mukha talagang goons at sa mukha pa lamang na mga ito, halata namang may mga mercenary killers ang General. Kuya Pogi, ikaw, baka gusto mong kumuha ng kabaong. 10% discount kapag wala pang 1 year ang bayad mo, natsugi ka na. Kaya mas budget kung mas mamamatay ka para makatipid ka pa. Real talk yon ng ha kuya? Aniya sa isang matabang tauhan ng General na nasa labas ng gate. Gusto lang niyang magtagal doon pakasakaling makikita niya si Ella. Hindi niya malarawan nung itsura sa loob ng mansyon dahil napakataas ng gate. Pinaglololo mo ba ako? Itong baril ang real talk natin. Gusto mo? Ines natura nito. Hinimas pa nito ang malaking tiyan at ang kaliwang kamay. Hinawakan na nakasukbit na baril sa tagiliran nito. Di man lang siya natinag sa baril nito. Mas mabilis ang kanyang kamay kaysa sino mang goons na iharap sa kanya. She was a trained sniper at eksperto siya sa mga baril. She can rapidly disarm a gun kahit na nakatutok pa yun sa mukha niya. Grabe ka kuya. Ba't naman kita lulukuhin hanap buhay ko to. Kailangan ko lang kasi talaga ng income kuya. Sige na kumuha na kita kaysang monthly plan lang. Sagot niya. Wala nga akong perang, kulit mo. Lumayas ka na nga. Anito. Kuya naman, maawa ka sa akin. May 5 anak ako at piyuda na. Nakasuot siya ng kupas na pantalon, puting t-shirt at naka-rubber shoes lamang siya. Nakaponytail ang mahaba niyang buhok at nasasalamin siya na malaking frame na kulay black. Sinadya rin niyang pakapala ng kilay niya at ang labi niya, naka-old rose na kulay ang lipstick. Hindi nga ba ako kukuha? Bakit ba ang kulit mo? Lumayas ka na nga babae ka? Anito. Please po, mukha namang marami kang pera Kailangan ko lang po talaga. Maawa na po kayo. Bayad na o kabaong later. I mean, may kabaong na po kayo in the near future. Drama pa niya. Malilintikan talaga kami kay boss nito kapag nakita naming may kausap. Maya-maya uuwi na yon. Mainit pa naman ang ulo ni boss dahil di pa natapos ng mga organizer ang venue sa loob ng Monson. Hanggang ngayon? Anito. May fiesta ba? Pwedeng makikain? Anong fiesta? Birthday ni boss bukas ng gabi at hindi ka naman imbita. Hoy, anak ng pating, kinakausap pa kita. Sigaw nito sa kanya nang bigla na lang siyang naglakad papalayo. Narinig na niya ang kailangan niyang malaman kaya wala na siyang dapat pang aksayhing panahon doon. Tinawagan niya si Samara at ibinalita ang tungkol sa karawan ng General. Sinabihan itong gumawa ng paraan para makapasok sila sa loob nang walang kahirap-hirap. Iba kasi ang invitation ng mga katulad ng General na maraming salapi. They use VIP cards na may scanners. Tiwala siyang magagawa ni Samara ng paraan ng bagay na yon. Where have you been? Muntik siyang napatulan nang marinig ang bruskong boses ng secret husband niya. Naka-boxer shorts lang to at na makitang tambok nitong alaga na tila masarap pisilin. Kinurot niya ang kanyang pisngi dahil gumagana na naman ang imahinasyon niya. Kakarating lamang niya sa mansyon, kasalukuy nagpapalit ng damit sa loob ng kanyang kwarto. May kwarto siya pati na rin na iba pang mga tauhan ng mga Stanford sa mansyon. Nagkita kami ni Samara. May importante kasi kaming lakad bukas. Aniya. Pwedeng sumama? Girls night out yun, baby Teka nga, wag mo nga akong hawakan sa hips ko. Kala mo ba nakalimutan ko na yung pasayaw-sayaw mo sa babaeng yon? Ines niyang sambit. Baby naman, alam mo naman ang kuya mo baka magtataka yun kapag bigla ako naging good boy. Baka maghinala pa yun, 'di ba? That was unintentional, baby. Promise. Anitong mahigpit siyang niyakap. Sinubsob ang mukha sa leg niya habang patalikod siya. Mabuti na lang may exceptional reason ka, Levi. Sorry na, baby. Anitong maingat na hinahalikan ng batok niya, hinihimas ang dalawa niyang dibdib. Binabangga rin nito sa likuran niya ang matigas nitong alaga. Bumaba ang isang kamay nito na muling ibinaba ang kanyang cycling shorts. Sinunod ng binata ang kanyang panty at napaungol siya nang laruin nito ang kanyang kabibe gamit ang daliri nito. Ginalaw niya ang kanyang bewang at sinulubong ang bawat paggalaw nito. Alam niya, napakabasa na ng kepyas niya ngayon. Humarap siya sa binata at sinilto ng halik sa labi. Nasasabayan niya bawat galaw ng labi ni Levi. Fast learner naman pala siya Nalalasahan pa nga niya ang laway ng binata. Tila mas naginit pang katawan niya dahil sa mahina nitong paggalaw sa tapat ng pagkababae niya. I miss you.
He silently whispered as he smells her neck and licked it. Ang tagal mo, Levi. Magubad ka na, dali! Atat niyang sambit. Nakangisi naman to habang tinatanggal ang boxer shorts at bumungad sa kanya ang umiigting nitong pagkalalaki. Paulit-ulit siyang lumunok na makita na namang muli ang alaga ni Levi. Kapwa sila hingal na hingal hanggang pilit na kinakamit ang langit na para sa kanilang dalawa lamang. Bumuo ang mga kuko niya sa likuran ni Levi nang maramdaman ang pag-abot sa ikapitong langit. Kapwa sila hubad habang nahiga sa kama ni Catalea. Ang ganda mo. Sambit nito habang masuyong hinahaplos ang kanyang mukha. Alam ko na yan. Natatawa niyang sambit. Levi Nathaniel. Hello Kuya Levi. Hello rin sa inyong mga pangit. Masayang bati ng batang si Catalea na makita silang papasok sa mansyon. Ito rin yata ang pinakamakulit na bata na nakilala niya. She was just 12 or 13 that time at sila magkakaibigan 18 years old na. Matangkad na bata si Kat, mahaba at wavy ang buhok. Napakaganda ng mata at napakaganda rin ng mukha. Ewan ba niya kung bakit gustong gusto siya nito? Nahiya na tuloy siya sa mga magulang nito kapag sinasalubong siya ni Kat ng halik at yakap tuwing makikita siya. Kahit gusto man niyang kausapin to, tinataboy niya to dahil natatakot siya, lalo na sa ama nito ni tila gusto siyang kainin ng buhay kapag lalapit si Kat sa kanya. Kuya, tingnan mo ang scores ko sa exam mo. Umupo to sa kandungan niya at pinapakita ang exam result nito sa school. Tila nag-init bigla ang katawan niya sa ginawang yon ni Kat. Natatamaan ng puwet nito ang kanyang pagkalalaki. He is already 18 at di na bago pa ang pakiramdam na to. He is aroused. Napanunok siya ng laway at pilit kinausap ang batang babae. Wow! Galing naman! Sambit niya dahil perfect score to sa lahat ng subjects. Napakatalino nito and she's graduating student in high school. Pakis nga kuya? Sambit nito sabay halik sa mga labi niya. Mas lalo yatang nagalit ang alaga niya. Catalea Valkyrie, pumasok ka na nga sa kwarto mo. Galit na sigaw ni Josh Klein kay Catalea na nakangisi lamang sa galit na nakatatandang kapatid. Sasabihin ko talaga kay Daddy ang pinaggagawa mo kay Levi. E di sabihin mo, si Levi naman ang maging future boyfriend ko eh. Anya rito na mas kinainis nito. Aalis ka ba o magsusumbong ako? Nagdadabog na umakit na ng kwartong batang babae. Pero bago umalis, nag-flying kiss muna sa kanya. Pasensya ka na bro. Huwag mo na nang pansinin ng kapatid ko. Next year, she will be sent abroad. Bro, huwag mong papatulan si Kat ha? You know, parang nakababatang kapatid nyo na rin yun. Paalam ni Josh sa kanya. Yeah bro, she's like a little sister to me. Thanks bro, sagot nito. Tila ba may kumurot sa dibdib niya sa sinabi niya ng kaibigan niya. Well, he treasured their friendship more than anything else. Napakabata pa ni Catalea para seryosohin siya. Maybe when she reached college at sa ibang bansa pa, makakalimutan din naman siya nito. Marahil siya ang puppy love nito. Dumaan ang mga araw at taon. Walang nangungulit sa kanya. It's awkward pero parang hinahanap-hanap niya ang batang babae na diretso sa kandungan niya kapag nakikita siya. Tinotoo ng ama nito na sa abroad to mag-aaral. Next year naman mag-a-abroad din siya for his second course at marahil dun muna maninirahan. Bro, tingnan mo si Kath. Pinakita ni Josh ang larawan ng kapatid na may kasamang matangkad, makisig at wapong lalaki. Napakasaya na itsura ng dalawa sa larawan at aminado siyang kinurot ang puso niya sa nakita. Kung maganda to ng bata, mas gumanda pa to ngayon. She became taller and even hotter. What else if we will see her in person? Minsan namimiss niya ang kakulitan nito. Kahit minsan naiinis siya rito eh, di pa rin niya magawang magalit sa babae. Natahimik ka yata. Don't tell me na nagsiselos ka. No bro, I'm just happy for her. My girlfriend na ako and I'm happy with her. Good to hear that. Good luck pala sa schooling mo abroad ah. Yeah, thanks bro. Napangiti siya habang iniisip ang mga sandaling iyon. Mga sandaling lumipas na ngunit naalala pa rin niya. When Kath came back here in the Philippines, bumalik na naman ang pangungulit ito sa kanya. And worst, pati mga babae niya pinapakailaman ito. His girlfriends broke up with him dahil kay Catalea. Supposedly magagalit siya, ngunit kapag naghihiwalay sila ng mga babae niya, hindi masakit para sa kanya. Nang malaman ng daddy niya ang ginagawa ni Kat sa kanya, pinadala na naman siya nito abroad at pinamahala ang business nila doon. At sa ibang bansa niya nakilala si Trixie na naging girlfriend niya. Botong-botong daddy niya kay Trixie kaya ito na mismo ang gumawa ng paraan para maaga silang ma-engage. Mahal naman niya sa Trixie pero
Para bang magulo na naman ang takbo ng isip niya nang bumalik na naman ang palaging nawawala na si Catalea. Nakasunod sila ni Franz kay Levy. May business meeting to ngayon sa isang bagong resto na pinili ng mga investors. Naka-all black corporate suit ang asawa niya at aminado siya. Likod pa lang nito, ulam na. Pansin din niya mata nakatingin sa kanila. Mga matang labis na paghanga at inggit. Si Levy lamang ang pumasok sa loob ng resto. Sila at ang iba pang mga kasamahan nila ay nanatili sa labas. She already checked the venue. Wala namang ibang kahinahinala mga tao sa loob. She checked the rest of the men. Sinigurado niyang nasa tamang posisyon ng mga to at sinisigurado rin niyang gumagana mga earpiece ng mga to. Everything's good, Franz. Sambit niya sa lalaki nung bumalik siya. Franz is standing beside the front door of the resto. Tinignan niya si Levy seryoso habang kinakausap ang mga kasamahan nito. Why is he almost perfect? Walang kakupas-kupas talaga ang lintik na Stanford. Mas nakakabaliw ang kagapuhan nito kapag mas pariintong tititigan at pag mas tumatagal, mas lalo tong gumagwapo sa paningin niya. Sinampal niya ang sarili dahil tinatangay na naman siya ng kanyang umaapaw na paghanga sa mismong asawa niya. Hoy, nababaliw ka na ba? Matutunaw na si boss kakatitig mo sa kanya. Nandito naman ako. Pwede mo rin akong titigan at pwede ring hawakan. Putol ni Franz sa kanyang pagmumuni-muni. Napalitan ng kunot ng noo ang kanyang nakangiting mukha kanina. Basag trip lang talaga. Tigilan mo ako, Franz, ha? Ganyan naman talaga kayong mga pulis, no? Puro pangako din sa huli, mananakit lang ng damdamin. May girlfriend sa lahat ng lugar kung saan kayo dumidestino, am I right? Nakapamewang niyang saad sa binata. Yan ang hirap sa inyong mga babae. Nilalahat ninyo. Damay-damay ng mga gwapo at inosenteng pulis kagaya ko. Tanggol nito sa sarili. Tinanggol mo pang sarili mo. Hoy, umayos ka, Jeller. Hindi ako magpapadala dyan sa mga salita mo, no? Wala namang masama, di ba? Binata ako at single ka rin naman, kaya bagay tayo. Magaganda at gwapo naman ang mga lahi ko, di ba? Ay, nako. Allergic ako sa apelido mo. Biro niya sa binata. Baka isang araw, Catalea, bigla ka na lang luluhod sa harapan ko at makikiusap buksan ko ang zipper ng pantalon mo? Aniyang tawang-tawa sa itsura nito. Ang dumi ng isip mo, Valkyrie. Siyempre ang puso ko. Luluhod ka at makikiusap na buksan ko ang puso ko para sa'yo. Mahabang salaysay nito. Tawang-tawa siya dahil binibiro lamang naman niya ito. Are you working seriously here? Or makikipag-sweet nothings lang kayong dalawa? Nakakunot na noon ni Levy ang nagpatigal lang tawa nilang dalawa ni Franz. Nang tingnan niya mga kasama ni Levy, nakatingin ang mga to sa kanya. Did he just stop the meeting para sawayin lamang silang dalawa ni Franz? You see, I am distracted by the way you two misbehave inside. Hindi ganyan ang mga bodyguards. You should be serious, especially during work time. Dagdag pa ni Levy. Oh, sorry boss. Ani Franz na pulang-pulang mukha. Siya na may nakaismid lamang sa asawa na wala namang karapatan na sawayin sila ni Franz. Para sa kanya, ito ang sumasawsaw sa kanilang dalawa ni Franz. Catalea, Valkyrie, pumasok ka sa loob. Please, occupy the vacant seat in our table. Utos ito sa kanya. But, hindi naman ako investor. Tanggi niya sa asawa. Bullshit. That's an order. Seryosong sambit nito. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa amo. Kinakalikot na lamang niya ang kanyang cellphone. She hates business like this. Yung mga business meetings at iba pa na tungkol sa mga companies. Lahat ng company nila ay ang Kuya Josh Klein niya nagpapatakbo. He was trained by their dad, Zachary Johnson. Pero siya, may negosyo rin naman like cafeterias and our own security agency na siya mismo nagpapatakbo. It was just a diversion tactics para hindi maghinala ang mga nakapaligid kung paano siya nagkakapera, lalo na ang mga magulang niya. Mas mayaman pa siya kumpara sa mga ito at sa mga Stanfords. She is a secret billionaire, being one of the world's in-demand assassin. Katulad ng partner at best friend niya na si Tiger Jeller. One mission is worth billions. May nakailera na ngang misyon para sa kanila ni Tiger after 6 months, kaya kailangan niyang magmadali sa paglutas ng problemang kinakarap ng mga Stanfords. Kailangan niya makasiguro. May prinsipyo siya kapag pumapatay. She needs to check and to really keep evidences na masama ang taong papatay niya. Ayaw niyang magkamali at lalong-lalo na, ayaw niyang mandamay ng mga inosenteng tao. Tayong mga masasama at may maduduming reputasyon lamang ang pinapatay niya. Tumayo siya at mabilis sumenyas kay Levy na magsi-CR muna siya. Ihing-ihi na talaga siya dahil napakalamig sa loob ng resto na yon.
Kapag gantong oras pala, wala pa maraming customer sa loob. Marahil exclusive lamang ang oras na to para sa Stanford Group of Companies. Hey! Sigaw niya ngulit may biglang tumakip sa bibig niya. Si Levi yun, na nakasunod pala sa likuran niya. Bigla nitong nilakang pinto. Ano ka ba? I want to pee. Umalis ka na muna. Pagtataboy niya dito. Sandali lang to, baby. Let's do it quickly. Anas nito habang tinatanggal ang belt na suot at ibinaba ang slacks nito hanggang tuhod. Dinukot ang alagang tila nagpa-flag ceremony. Pasaway ka, Levi. Tuwad na, baby. Nakangising utos pa nito. Ito na, tuwad na. Aniya sabay talikod sa asawa. Binaba rin ang jeans niyang suot. Inangat ng isang binti at tumapak sa bowl. Sexy. Anitong walang habas na ipinasok ang sandata sa loob niya. Hindi sinasadya na pasigaw siya ng malakas. Mabilis na kay pamibig niya dahil hindi talaga niya mapigilan ang pag-ungol at sumigaw ng malakas sa ginagawa ni Levi sa likuran niya. Miss, are you okay? Tawag na isang babae sa labas ng cubicle. Di siya makasagot dahil tinakpan ni Levi ang kanyang bibig gamit ang kaliwang kamay nito habang walang tigil pa rin sa paggalaw. He's also biting his lips para hindi makalusot ang ungol niya. Kinagat niya ang kamay nito dahil baka ano pang isipin ng babae sa labas pag di siya nakasagot. Miss, nabigla lang ako. Malamig yung tubig kasi. Anya rito. Oh, I see. I thought you're not okay. Sambit nito at narinig nito ang yabag nito paalis ng comfort room. Hindi na nila parehong napigilan ang mapaungol. Sagad na ang ginagawa nilang dalawa. Tila nakalimutan na nilang nasa loob sila ng comfort room. Nang makaraos, pinauna niya na si Levi sa labas at pagkatapos ng 3 minuto, sumunod naman siya na paika-ika ang lakad. Ngayon lamang niya napagtanto ang hapdi at kirot sa hita niya at pagkababae. Sa lakas ng ginawa niyang kasawa niya kanina, muntik na siyang mayupi. Napahawak siya sa kanyang puson habang naglalakad. Umabot yata sa matres niyang mahabang kargada nito na hindi nito nakontrol kanina. Nang tignan niya ang asawa sa harapan, bagyatong nakangisi sa itsura niya. Tila proud pa to sa ginawa. Hihingi ba siya ng isang buwang vacation leave sa asawa niya? Kapag ganito to lagi, parang tinatadtad siya. Maaga siyang madudurog. Mukhang siya pa yata ang mag-a-avail ng bayad now, kabaong later. Walang hiya ka, Kataleya. Birthday party to, hindi Halloween. Nakangising sambit ni Samara Bright sa kanya na makita siya nito. Kasalukuyan na silang nasa parking lot sa opposite side ng mansyon ng governor. Nakagawa si Samara ng paraan para makakuha ng 2 VIP card passes para sa kaarawan ni General Mackenzie Ruiz. Bakit? Ano bang masama dito sa outfit ko, ha? Maganda naman. Nakapamewang na sad niya sa kaibigan na nakapulang gown na may slit sa gilid ng hita. Para kang si Wednesday Addams sa itsura mo ngayon. Mukhang mananakot ka sa loob, ah. Anito? Naka-all black outfit siya. Hati ang buhok at nakatirintas ito. She wore black lipstick also. Totoo ang sinabi ni Samara, she dressed and looked like Wednesday Addams tonight. Sa entrance pa lang, marami ng guards na nagbabantay. They were checking the codes of the VIP cards. Samara, siguraduhin mo lang na hindi to peke, ha? Bulong niya sa kaibigan na todong ngiti sa mga guards. Trust me, okay? Pinakita nila ang passes at in-scan muna ito ng guards bago sila pinapasok sa loob. Parang pamilyar ka, miss. Sambit ng isang tauhan ng general na kinulit niya no isang araw. Ay, ganun po talaga kapag common ng kagandahan. Kayo din po mukhang pamilyar po kayo? Anya rin dito. May kamukha nga raw akong artista kaya pamilyar ng mukha ko. Todong iting saad nito. Naalala ko na. Kumain pa nga ako ng tinapay at kape. Naputol na ang sasabihin niya rito dahil bigla na siyang hinatak ni Samara. Napakaganda ng mga dekorasyon ng venue. Nakaupo si General Ruiz sa harap ng entablado at napakasaya ng itsura nito. Umupo sila ni Samara sa pinakadulong mesa, malapit sa mansyon ng General. Ginalan niya ang kanyang paningin. Napakaraming bisita sa gabing yon na pawang may sinabi sa lipunan. Nagbabaka sakali sila nandito si Ella. They need to talk to her as soon as possible. Kung tauhan to na General Ruiz, marahil nagtatago ito sa isa sa mga kwarto ng mansyon o siguro nasa paligid lamang ito at nagmamasid. Nagsimula ng programa. Maraming mga taong kasalukuyang bumabati sa General at ito ang pagkakataong hinihintay nila para pumasok na sa loob. Samara override sa CCTV at pinaulit-ulit lamang nito kung anong hinagilap 2 oras na nakakalipas.
Umakyat sila sa mansyon na walang kahirap-hirap habang nagkukunwaring kampante habang lumilibot sa loob ng mansyon. Inisa-isa nila ang mga kwarto sa mansyon, ngunit bakante at wala sila nakikitang bakas ni Ella sa loob. Sigurado ka bang sa general ang target natin? Baka nagkakamali ka, Kat. Malakas ang kutob ko, Sam. She's here. Aniya sa kaibigan. Pasekreto silang tumango sa ikahuling palapag, pero walang kataw-tao roon. Aalis sana sila nang biglang dumilim ang paligid. Long time no see, sisters. Kapwa sila bumunot ng baril ni Samara na makita si Micaela sa isang sulok na nakaupo. Nakadikwatro pa ito habang naninigarilyo. Ella, halos sabay nilang wika ni Samara. Ba't naman nakatutok ang baril ninyo sa akin? Aren't we sisters by hearts? Nakangising sambit nito habang nakatitig sa kanilang leeg. Suot nila ni Samara ang necklace, tanda ng kanilang pagkakaibigan. How did you survive from the enemies? Ba't ka nagtatrabaho kay General? Wake up, Ella. Alam mo ba na pinapatay niya ang mga inosenteng tao? He hired you to kill the Stanfords na walang bad records. Are you sure? Tumayuto at lumapit sa kanila at isa-isa silang hinilikan sa pisngi. Ano bang alam mo? And why are you doing this? Bakit at paano ka naging galamay ni General? Muling tanong ni Samara kay Ella. Hey, relax. Come here. Ikukwento ko muna sa'yo kung paano ka nabuhay. Wala silang ginawa kundi ang sumunod kay Micaela nang pumasok to sa isang kwarto na nasa pinakadulo ng mansyon. Nang makarating sila sa loob, bigla siya nitong niyakap na mahigpit. I miss you so badly, sisters. Naiiyak na sambit nito. Ang kaninang matigas na aura nito naging mahina. Ganito ang totoong Micaela, dangerous but yet soft-hearted. Akala ko rin di na ako makakaligtas pa. Iniligtas ako ng mga kalaban din natin. Ang mga taong kaaway ng gobyerno, ang Las Sagradas. Isa sa General Ruiz ang humahawak sa organisasyong yon at nang makita niya ako, he helped me and he set me free from that organization. Pero kapalit nun ay yung pagtatrabaho ko sa kanya to be his personal assassin. I am so sorry, Kat. Ella, sina Mayor Stanford ang anak nito, bakit niya sila gustong patayin? Si Mayor Zandro lang ang target at hindi ang anak niya. Kath, hindi ka away sa General Luis? Nagkakamali ka kung iniisip mo na siya ang inosente at sa General ang masama. Si Mayor Zandro ang utak ng human trafficking. Siyang nasa likod ng mga kinikidnap na babae at ginagawang sex slave ng matataas na opisyal. Kath, ang pinoprotektahan mo ay ang dapat na makulong at mamatay? No, hindi. Sinasabi mo lang yan dahil nilason ni General ang isip mo, Ella? She's telling you the truth. Humarap sila sa taang pumasok sa pinto. It was General Ruiz. Binunot nila ang kanilang baril at tinutok yun kay General. What a nice birthday greetings from these two beautiful ladies. Nakangiting sambit ni General habang humahakbang to, papasok sa kwarto at tumigil sa tabi ni Ella. Ella, nilason lang niya ang utak mo. Huwag kang maniniwala sa kanya. Inosente si Mayor Zandro. Si General, siya ang tunay na pinuno ng human trafficking. I saw him. Sa USB nakuha ko mula sa mismong lugar kung saan sila nag-ooperate. Why don't you try to open it again, huh? Where is it? Nasa ng USB. Wika na General. Kinuha na General ang USB sa kanyang kamay at pinasok yun sa USB port. You see? Anito habang pinapakita ulit sa kanya ang laman. Nagkatinginan sila ni Samara. Mukhang totoo ang sinasabi ni General Ruiz. Si Mayor Zandro ang Silver Lion o pinuno ng organisasyon ng human trafficking. May organizational frame pa at ito ang may pinakamantaas na posisyon. Muling binalik ni General ang USB sa kanya. So, what do you think? Ikaw ba ang papatay kay Mayor Zandro, Ella? General Ruiz, ako na lang. Ako na ang papatay kay Mayor Zandro. Tama ka nga. Ang mga tulad niya di dapat namula sa mundo. Isa siyang salot sa lipunan pero pakiusap. Kapalit nito wag na ninyong idadamay si Levy o kahit sino man sa pamilya nila dahil ako ang makakalaban ninyo. Sa sunod na buwan uuwi si Mayor sa Pilipinas. Sino ba namang maniniwala na mismong inaanak niyang papatay sa kanya, di ba? Leave it to me, please. Mahaba niyang salaysay na mas kinatawa pa ng General. Well then, it's a deal. At isa pa, General, I'm a clever sniper. At sisiguraduhin kong isang bala lang sa ulo ni Mayor. Tapos na siya. May hihilingin lang sana ko isang bagay sa'yo kapag natapos ng misyon ko sa'yo. Anything, my lady. Palayain mo si Ella. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng General bago to tumango. Good, sambit niya rito. Nakita niya lumiwanag ang mukha ni Ella. After her mission, makakauwi na to sa pamilya nito.
She can expose herself in public without hiding it to anyone. Wala na magmamayari dito at hindi na to magiging alila ng kahit na sino man. Wala na bang iba pang kahilingan? Tanong ng general na walang kasing gandang naging aura. Meron pa po, singit na Samara. Ano yun? Pa-take out po ng ulam at desserts. Umilab na po kasi ang tiyan namin eh. At additional 2 slices ng chocolate moist po Dagdag pa ng kaibigan. Binatukan niya ito. Dahil sa gitna ba naman ng seryosong usapan, magagawa pa talaga nitong mag-side comment? Hindi na muna siya umuwi sa Stanford Mansion. Di niya kaya makita si Levi. Ihahanda na muna niya ang kanyang sarili. Levi, patawarin mo ko. Aniya dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Wala na siyang magagawa pa dahil siya naman na nagpresenta sa general na patayin si Mayor Zandro Sanford na ama ng kanyang secret husband. Kinabukasan, matamlay siyang nagising. Tila walang ganang pumasok sa loob ng bathroom at 1 oras na siguro siyang naliligo, parang tinatamad talaga siyang kumilos. Dahil ba to sa gagawin niya? Ngayon pa lang ba ay nakokonsensya na siya? Pero walang ibang makakagawa nito sa mayor kundi siya. Kakatapos lang niyang mabihis nang tinawagan siya ni Tanya dahil nahanap raw siya sa baba ni Levi. Mabuti na lang nasa UK ang kanyang kuya Josh Clay ngayon. Baby? Sambet ni Levi sa bayakap sa kanya. Are you okay? Pati ka natulog kagabi sa mansion. May ginawa ba ako? I am so sorry kung ano man ang puno ng pag-aalala ang boses nito. Ewan nga ba niya kung bakit naiiyak siya? Nalulungkot na siya ngayon pa lamang? Shh, baby. Wala. I'm okay. Napuyat lang ako kagabi. Galing kami ni Samara sa birthday na isang kaibigan namin, Ani Rito. Tinignan niya ang mata nito na puno ng pagsuyo. Malayong malayo sa dating Levi na palagi siyang tinataboy nung bata pa siya. Hi, salamat. I thought galit ka sa akin. I love you. Mabilis nitong sambit. What did you say, Levi? Ulitin mo ang huling sinabi mo. Bigla siya naging masigla na marinig ang sinabi nito. I said I love you. Mas pinalakas pa nito ang boses kaysa kanina. Di niya napigilang halikan to sa labi. Wala siyang pakialam kung may makakakita man sa kanila sa ganoong ayos. Ngayon lang niya narinig ang katagang iyon buhat kay Levi. Ngayon lang. Dahil ngayon lang naman talaga nito sinabi na mahal siya nito. Parang umeeko ang mga salitang iyon sa kanyang pandinig. Sa wakas, mahal din siya ng taong mahal niya. I love you too, and always, my baby. Masuyong sambit niya na maghiwalay na ang kanyang mga labi. Huwag kang malungkot, please. Hiling nito sa kanya. Paano siya hindi malulungkot? Kapalit ng kalayaan ng kaibigan at kalayaan ni Levi ay ang pagpatay niya kay Mayor Zandro. Magiging masaya siya kapag wala na magtatangka sa buhay ni Levi. Pero magiging masaya ba ang asawa niya kung ang magiging kapalit ay ang buhay ng ama nito? Si Ella, kailangan din niyang tulungan ng matalik na kaibigan. She won't let her be imprisoned forever. She have to do something wrong in order to make something right. Can I thank you for brunch, baby? Anyaya ng asawa niya. Of course, tara na. Pagsang-ayon niya rito. Sa isang Pinoy restaurant siya dinala ni Levi. Siyempre, ang paborito niyang kare-kare ang in-order niya. Natakam siya sa ulam kaya't naparami tuloy ang kain niya. Panay naman tingin sa kanya ng asawa tuwing sumusubo siya. Napapangiti pa to habang nakatitig sa kanya. What's wrong? Nagtataka niyang tanong. Wala. Ang sarap mong panoorin habang kumakain. Sagot nito. Bigla tuloy siyang na-conscious. Parang patay gutom ba siya kapag kumakain? Pagkatapos kumain, umorder ulit siya ng dessert. Knickerbocker na extra large ang size. Maubos mo ba yan, baby? Tingnan natin. Nagsimula siyang kumain at wala pang 10 minuto. Naubos na niya ito. Kitang-kita niyang paglunok ni Levi dahil nag-aalala na siguro to dahil sa sobrang kabusugan niya. Basta trip niyang kumain ngayon. Di naman nagtagal, pumunta na sila sa company ng mga Stanford. Kanina nahihirapan talaga siyang kumilos, kaya nang dumating siya ng office ni Levi, pinakausapan niya to kung pwede siyang matulog sa mahabang sofa. Nagising siya na may masuyong humahima sa kanyang pisngi. Nakita niya si Levi sa kanyang tabi, seryoso nakatingin sa kanyang mukha. Nalulunod ang mga mata nito. Ani may isang malalim na karagatan nang hindi ka iilag, malulunod ka. Nakakahibingi ang tibok ng kanyang puso nang bumaba ang mata nito sa kanyang labi na di sinasadyang nakaawang. Di niya inaasahan ng mga labi nito na biglang sinakop ang kanyang labi. Nagulat siya ng una, ngunit na nag-init na rin ang kanyang pakiramdam na tagpuan na lamang niya, tumutugon na sa mga halik nito.
Napahawak siya sa batok nito at hinila ang katawan ng lalaki patungo sa kanyang ibabaw. Malit lang ang sofa ngunit nagkasya silang dalawa. Mabuti nilang matibay ang sofa ni Levi dahil kung hindi, marahil kapwa sila nasa sahig na ng mga oras na yon. Ma'am, sir, kape po. Aray ko po! Naiiyak na sigaw ng sekretary ni Levi dahil nabuhos ang dalawang umuusok na tasa ng kape sa katawan nito na makitang nakapatong ang boss nito sa personal bodyguard nito.